Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, nagbabay pa. So, imposible hindi siya nagbigay ng permission na isali ko siya sa video recording. At tumatawa ha, baka mamaya sabihin niya na hindi siya pumayag. Yan no. Excited pa nga eh. Joke lang ha. Anyway, nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. So, ilang taon na po kayo? Pila edad ni mo? 34. 34. Okay. Sige. Kung siya trabaho ni mo? Hardware and Okay. Sa hardware siya, sa sales. Okay. May asawa na po kayo? Opo, meron. Ang tagal naman sumagot. Ha? Nakita lang niya ako, parang gusto niyang i-deny or Pero bumawi. boyfriend. Naalala niya. Ikaw naman. So anyway, ilan pong anak ninyo? Isa lang. Okay, dapat lang. Ang asawa mo, isa lang rin. Isa lang. Ay, wag mo na idagdagan. Kahit yung anak, wag na lang dagdagan kasi nga, Asawa rin crisis. Ay, hindi pwede. Ikaw naman. Nagpaparinig. Sabi niya, asawa daw, pwede dagdagan. Nako, nagpaparinig sa akin ito. Ito, talaga may pagnanasa ito sa akin eh. De, joke lang. Anyway. Sige, so unsay problema ni mo, madam? Giubo. Obo. Kagahapon na ni morning nag-start to. Oh, cough. Second day. Second day, last night, kalinturan ako. Fever last Oo. night. Ayun. And So, then, ngayon araw, patuloy pa rin. Ubo. ubo May pa. lagnat pa rin. Nawala na, labad na lang sa ulo. Okay. May sipon ba? Yung sipon mo sa unang araw siguro sabay sa ubo? Pagkagabi na siya. Kagabi. So, pero nauna talaga yung ubo. Ano pong nagpapabu sa inyo kahapon? Pagkagising mo. Makati ang lalamunan? Oo, bigla na lang. Nasa trabaho po kayo? Nasa trabaho. Abog mango dito doon. Abog. Makati ang lalamunan. Anong kulay ng plema ninyo ngayon? Naisip pagka-yellow. Yellow na. Ayun. I-compare ninyo ngayon at kahapon. Siguro, mas malala siguro ka ngayon, no? Kaya nagpunta ka dito. Lumalala. First time lang kayo nagpunta dito? First time ko po, Dok. Ayun. So, siguro kung nakapunta na ito sa akin dati pa, kaya ang sususpetsahin ko is baka nami-miss lang niya ako. No? Kasi, nagpaparinig kasi. So, sino pong nagpapapunta sa inyo dito? Ako lang, actually, gikan ko sa health center niya. Okay. Cut off naman kasi do. Sabi ko, napagsabihan ako ng kasama ko na doon ka ka-check ko. Ayun. Sige. Nirefer ako ng kasama ko. So, ibig sabihin, ngayon lang kayo nakakita ng gwapo. Okay. Kasi sa Davao City, mukhang ako lang ang meron view eh. No? So, anyway. So, sa kanilang kwento pa lang, alam natin na mukhang lumalala yung ubo niya. No? Number one, sabi nga niya, lumalala. Bakit sinabi ko lumalala? Kasi dilaw na yung plema niya eh. Kasi pag virus lang or allergy lang, kahit sa pangatlong araw ng ubo, hindi po dilaw ang plema, kundi watery, transparent, or minsan puti dahil sa mucus, no? Ibig sabihin mucoid, therefore puti ang color. Pero pag sinabi ninyo na yellow ng plema, nako, dahil po sa bacteria yan. At kailangan na ng antibiotic, lalo pag lumalala, ha? May amoy langsa po ba pag mag-ubo kayo? Okay. Yung past month, inubo ako, doktor, walang plema. Tapos parang lang, na water therapy ko lang. Pero may amoy langsa. At saka ngayon, parang malala na. Hindi kayo nag-self-medicate last month? Meron wala kayo Tubig lang, water lang. Tubig lang, okay. Pero kaya parang hindi na kasi, parang yellow. Masakit, punga, ayun ang Punga. masakit. Nahirapan na kayong huminga? Parang ganyan, second Okay. day pa lang ngayon. Second day pa, kaya Pero gahapon, lunch break, nagpahilot ko. Okay. Ganyan mo to na arang-arang. Okay. Ngayon, nag-absent na talaga ako, di na kaya. So medyo malala, matapang ang mikrobyo kasi mabilis eh. So that's a reason for concern or worry, no? Okay, so we really have to start antibiotic. Pero first things first, examine ko muna yung kaniyang baga, no? After this, no? Okay, hindi naman tayo pwede magdiretso sa antibiotic based on history lamang. Although sa history pa lang, alam na natin na kailangan talaga siya ng antibiotic because nagfi-fever siya, lumalala daw ang kanyang ubo at nahirapan na daw siyang huminga at may amoy langsa tuwing inubo siya at dilaw na po yung plema.
Pero examinin ko po siya pagkatapos dito. So anyway, kung talagang meron akong marinig sa baga niya na tinatawag natin na plema or crackles or rals, so malamang may pneumonia siya. Okay? Pero kung wala akong marinig, hindi naman ibig sabihin wala siyang infection na bakterya. Okay? Kung wala akong marinig sa kaniyang baga na tinatawag natin na crackles, pero dito sa gitna, sa harap, may marinig ako ng parang may plema na tinatawag natin na rhonchi, yun po ang tatak ng upper airway or upper respiratory tract infection. Ang tawag natin dyan ay bronchitis. Regardless whether it is pneumonia or bronchitis, ang ibibigay po natin ay walang iba kundi ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Plus, para sa kanyang ubo, pampalawang ng daanan ng plema niya, or rather ng hangin niya, yung airway niya, magbigay po tayo ng salbutamol tablet, 2 mg 3 times a day for 5 days. Kahit wala po siyang asthma or hika or hubak sa Bisaya. Makati po bang lalamunan ninyo? Sa karon dili na siya. May sipon po kayo. Sipon. Para sa kanil sipon, pwede siya mainom ng Simdex tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Okay? Pero kailangan talaga magpahinga na siya para hindi po tayo matalo sa mikrobyo. Alam ninyo na hindi lang talaga ang antibiotic ang papatay sa mikrobyo, kundi ang sariling immune system ng katawan niya. Pag mahina ang immune system dahil nga sa tinutuloy pa rin niya yung trabaho at napapagod siya, lalo pag hindi pa rin matulog ng mga aga sa gabi, kahit anong inumin niya antibiotic, matatalo pa rin tayo sa mikrobyo. So, kailangan tulungan natin yung antibiotic sa pamamagitan ng pagpalakas ng immune system or body resistance. Paano? Siyempre, kailangan huwag mo na pumasok sa trabaho. Sana for 7 days. Pangalawa, siyempre, pag wala na sa trabaho sa bahay, siyempre, huwag naman siya magtrabaho sa cellphone. Di ba? So, walang cellphone yan para makatulog ng after lunch at matutulog rin ulit after dinner. At saka, bawal na po ang mga gawaing bahay like laba, hindi po pwede. Ha? Okay? So, yun lang po, no? Maraming salamat po.